Ang naganap na prayer rally na pinangunahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pangunguna ng pastor na si Apollo Kibuloy ay talagang nakakatindig balahibo. Hindi lamang ito para ipagtanggol ang kanilang leader, kundi upang ipaglaban at ipagsigawan ang tunay na pagbabago. Sa mga nagdaang taon, marami ang nababalot sa katiwalian sa bansa, kaya't marami sa mga Pilipino ang dismayado at sumisigaw ngayon ng tunay na pagbabago. Sa pamamagitan ng prayer rally, nais ng mga miyembro ng pastor na ipaabot ang kanilang pananampalataya at paniniwala sa Diyos, kasabay na pagtanggap sa hamon ng pagbabago. Ang aktibong pakikilahok sa ganitong mga gawain ay nagpapakita ng pagkakaisa at determinasyon ng mga Pilipino na magkaroon ng positibong pagbabago sa lipunan. Higit pa sa pagiging kaganapan ng pananampalataya, ang prayer rally ay nagbibigay daan din sa mga mamamayan na maipahayag ang kanilang mga hinain at pag-asa para sa kinakaharap ng bansa. Sa patutulungan ng mga mamamayan at ng kanilang mga lider, maaaring makamtan ang tunay na pag-unlad at pagbabago na inaasam ng bawat Pilipino. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Tawag na anak ng diktador sapagkat naniwala ang sambayan ng Pilipino na ipagpapatuloy niya ng totoo at seryoso at sincero ang mabuti at matino na pamamahala noong nakaraang administrasyon, kaya siya ay binoto ng mamamayang Pilipino. Ang tao, ang bayan, hindi magkakapin! 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 Ang anumbalik ng pagkawala ng takot ng mga kriminal at sindikato, ang pamamayagpag ng mga infiltrators ng komunistang grupong CPP, NPA, NDF, ang paggamit sa poder at instrumento ng gobyerno para manalasa sa karapatang individual at mga batayang karapatang konstitusyonal ng mamamayan, kagaya ng pagpapahiya at pagturok sa pagkatao ni Pastor Kibuloy at paglapastangan sa SMNI ay palatandaan na may sakit ang uri ng pamunuan ng gobyernong ito. Hustisya! 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 Grabe, no? Kakaiba talaga, guys, di ba? Ibang klase itong rally na ito. Nakapahan na sila dito, guys. Ang aking mga mahal sa buhay, ang aking asawa at mga anak, at habang siya'y nababahala at naniligalig ang aking pinakamamahal na asawa, habang ako'y nasa entablado, dahil pwede akong mamatay, patayin o ikulong, at walang katiyakang makakabalik pa ko muli sa kanila, ang sabi ko sa kanya, ito ang tamang dapat gawin. At kung hindi natin gagawin ito, lalalim at lalawak ang problema ng panunumbalik ng isang inutil at bulok na gobyerno. Ay sinintensyahan na ng Kangaroo Committee ni Risa Ontiveros si Pastor Kibuloy at walang pagkilala sa mga batayan at fundamental na karapatan sa due process of law, equal protection of law at iba pang mga saligang karapatan na kinagarantiyahan ng konstitusyon para kay Pastor Kibuloy. Hinatulan na tayo ng National Tyrannical Commission
na pinababayaan lamang ni Bongbong Marcos Jr., hindi tayo papayag na mananatiling tahimik ang sambayanang Pilipino. Risa resign! Risa resign! Risa resign! Risa resign! Yan ang pinakamaganda. Ganda pakinggan, no? Risa resign! Risa resign! Ang nangyayaring panggigipit at abuso sa poder na ginagawa ng ilang senador, lalo na ni Risa Hontiveros, at ang ginagawa nila Martin Romualdez at ng National Tyrannical Commission ay palatandaan na nanunumbalik na muli ang isang gobyerno na walang pakialam sa kabutihan ng mamamayan. Sumisirit ang presyo ng mga bilihin, matindi ang krisis sa ekonomiya at kabuhayan, samantalang hindi mo mararamdaman ang totoong pagkalinga at pangangalaga ng Pangulo ng Bansa na ikot ng ikot kung saan-saan, samantalang nandito ang totoong problema ng taong bayan. Tama! Marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa kasamaan ng pakikipagsabwatan ng ilang kaalyado ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., lalo na ang pakikipagsabwatan ni Martin Romualdez sa mga ulupong at salot na komunista na nasa loob sa Kongreso. Isisiwalat natin yan lahat. Ang tao, ang bayan, hindi magagabi. Galing, good job, Eric. Galing po ni ka, Eric, mga kaibigan. Ibang klase, di ba? Sa panghuli, sambayan ng Pilipino, ang anumang akusasyon at anumang aligasyon kontra kay Pastor Kibuloy o sino mang ordinaryong mamamayang Pilipino ay hindi kaagad na nangangahulugan na ito ay totoo at guilty na ang pinaparatangan. Iyon ang espiritu at diwa ng totoong due process of law. Nalulungkot tayo sa ginawa ng Department of Justice na hinatulan na rin si Pastor Kibuloy kahit wala pang objective and fair trial and equal presentation of evidence. Ano na ang nangyayari sa bansang ito? Hustisya! 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 Di na magaling ang isang gobyerno na nagsisilbi sa mga bundak sa kapangyarihan at pundo at kaban ng bayan at mayayaman ang kanilang mga kaibigan ay walang pakialam kung ano ang hinaing ng mamamayan. Kagaya na lamang ng pagpaliwala sa kung ano ang naging makabuluhan na ibinuwis ni Pastor Kibuloy at ng SMNI para ipagtanggol ang bansang ito at ang mamamayan laban sa salot na komunistang, teroristang CPP, NPA, NDF. Ang tao, ang bayan, hindi magkagabi. Ang tao, ang bayan, hindi magkagabi. Ang tao, ang bayan. Palakpakan po mga kaibigan. Galing po ni ka, Eric, guys. Ibang klase. Para naman magpapatuloy tayo dito, bantayan natin ang ating palibot, makipag-coordinate tayo sa Philippine National Police para sa seguridad at koordinasyon ng mapayapang pagtitipon na ito. Hindi po mali ang mapayapa at demokratikong pagtitipon na ito sapagkat ito ay ginagarantihan ng ating saligang batas at ng lahat
ng pagkilala sa karapatang pantao na ibinibigay sa bawat mamamayan. Kaya marapat lamang na manatili tayo dito hanggat kailangang iparinig ang boses ng sambayan ng Pilipinas. Hindi kami takot! 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 At ang huli, gusto nating ipaabot sa Philippine National Police at sa Armed Forces of the Philippines ang inyong mandato na nakalagay sa Konstitusyon, Article 7, Section 3, the Armed Forces and all its components, including the Philippine National Police, shall be the protector of the state and the people. And the people in the state ay nandito ngayon. Wala sa Malacanang. Ito ang totoong estado. Ito ang totoong mamamayan na dapat ninyong nirerespeto at pinoprotektahan. Hindi ang mga politikong bulok sa gobyerno. Tama! Kaya! Hindi ko Daming tao. Araw-araw yan guys ha. Imagine niyo, araw-araw yan. Hanggang March 12 po yan. Nakakalungkot na nagiging sakripisyo si Pastor Kibuloy, ang SMNI at kami, tayo, para lamang gisingin ang totoong diwa ng pagiging makabayan at mapagmahal sa batas at katarungan na siyang karakter o katangian ng bawat Pilipino, subalit ito ay dapat gawin na sakripisyo. Thank you, SMNI. Thank you, Pastor. And thank you sa sambayan ng Pilipinong hindi na mapipigilan ang pagkamulat at tumadagundong ang mensahe, ang mga naghahari-harian at nang aalipin sa ating bayan, ahatulan ng mamamayan sa Diyos at sa lupa darating ang katarungan na yan at ililikha yan ng daluyong ng pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino na ngayon ay nagsisimula na. Nakikita na natin ang patutunguhan nito. Magtatagumpay ang mamamayang Pilipino. Siyak yun para baguhin ang kalagayan ng hindi tamang pamamahala at mga abuso sa ating bayan. Ito ang mensahe ng gabing ito at ito'y guguhit na sa hindi mapapigilan na agos ng kasaysayan. Muli, mabuhay ang nagkakaisa, matatag at magtibay ang bayan ng Pilipinas. Yes, Ka Eric. Malakpakan guys. Bravo! Bravo po kay Ka Eric mga kaibigan. Malakpakan niyo po guys. Bravo po. Saludo po kami sa iyo Ka Eric. Let us continue our solidarity and prayer as we stand united as the true patriotic people of this beloved country of ours. Ang sambayan ng Pilipino ang huhusga at hatol kung saan patungo ang gabing ito. Pero tiyak tayo, pagbabago ang paruroonan nito. Mabuhay kayo at huwag mawala ng pag-asa at pagiging kapanalig ng mamamayan. Maraming salamat. Yes, maraming salamat Ka Eric. Galing. Palakpakan po guys. Bravo Ka Eric, bravo. Go, go, go Ka Eric. Yan po mga kaibigan, live po ito guys ha. Sa harap po ito ng sa harapan po ito ng Post Office mga kaibigan Maynila, no, sa Liwasang Bonifacio. Ayan po, dinagsana naman ng libo-libo mga supporters po ni Pastor Kibuloy itong rally. Itong rally guys hanggang March 12 po ito ha. March 12. Imagine niyo guys. Tuloy-tuloy yan araw-araw. So dadagsa ang mga tao dyan mga kaibigan. Dadami pa yan guys. Sobrang dadami pa yan. Sigaw ng hustisya! 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 Hustisya!
Ayan o, dami niya, no? Araw-araw niya kanyang kadami, sus Mario. Mario Joseph. Marami pang magsasalita mamaya. Lalo na yung ating mga kapatirang mga katutubo. Yan. Isa sila sa laging pinapangakuan hanggang pangako lang talaga. Hindi natutupad. Hindi natutupad. Muli silang sisigaw at maninindigan sa kanilang mga karapatan. Ayan. Mamaya, meron tayong mga resource person mula sa IP community, mga kapatid. At alam mo, kasamang Admar, bago yan, ipinakita natin, mga kapatid, sa buong Pilipinas at sa buong sanlibutan, gaano tayo kadisiplinado at kaorganisado. Tama! Yes! Sa ating mga rally, naiiba po ito sa lahat. Una po, hindi po tayo nang gugulo. Yes! Yes! Mukhang mahina, hindi po tayo nang gugulo. Sa muli, tayong lahat ay magkakaisa. Tayo po ay mga disiplinado na naturuan po ng ating mahal na pastor, mga kapatid. Amen? Amen! Kaya pakita po natin yan. Yung ating iba pa mga kasamahan dyan, pasok na po tayo dito, mga kapatid. At for our safety and security, gaya nating pinaulit-ulit, mga kapatid, dahil sa natanggap natin na impormasyon na may balak na guluhin ang ating pagtitipon, huwag po tayong matakot. Yes! Huwag po tayong matakot. Hindi kami takot! 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 At gaya ng ginawa nila na meron daong binayaran para pumunta rito, na pag-alaman natin na yun ay fake news. Ulitin natin, mas malinaw, hindi kami bayaran. Yes! Ililinaw natin yan, ha, kasi pag sinabi mong hindi bayad, baka nag-aantay tayo ng bayad. Oo nga eh. Diba? So linawin natin, hindi kami bayaran. So sa lahat ng mga nandito ngayon na binayaran kayo, maaari na kayo makaalis. Kasi hindi po ito lugar at hindi po kami nagbabayad para pumunta kayo rito. Yes. Ito po ang tunay na pulso ng taong bayan! Sa malakas na victory show! Sa muli, aawit po tayo, mga kapatid! Let's rejoice! Wanna sing a new song, shout it out louder than before. Let the whole world sing, let the Ayan po mga kaibigan, nagkakantahan po sila guys. So mag-shoutout muna tayo sa ating mga suki ngayong gabi. Maraming salamat po. Sinamahan nyo ako sa update natin sa rally ngayon na nagaganap mga kaibigan. Ha? Ito po ay live po to guys. Live po ito sa Liwasang Bonifacio po. Sa harapan po ito ng post office ng Maynila mga kaibigan. Shoutout po kay Yamada Cherry. Ayan si Yamada Cherry, andito pala. Ayan. Sino ba? Sila si Naomi Paloma, shout out. Joel Arellano. Ayan, Makapanindig Balahibo.
talaga. Oo, makapanindig balahibo talaga guys kasi grabe po. Sobrang dami po mga kaibigan. Sobrang dami po. Ayan po. Ayan, si Cherry Victoria, Florenda Fenwick. Ayan, Sarah KW, Belen Kadangan Sagban Agra, S Agra. Abra. Budol. Ayan, Andreas, Bernarda Asens, Risa Angeles, Agapito de la Cruz, Miao, Kai, sila si Risa, Fortunata Datoy, Evangeline Lorenzo, Jerry Rodrigo, Rosalinda Canoy. Ayan po, ang dami pala nag-antay sa atin guys. Oh. Michang, hello Michang. So mamaya po guys, no, babasahin po natin yung mga comments nyo at mga tanong nyo mga kaibigan. No? Sa bandang dulo na po guys. Para po, pwede kayo magtanong no, pag natapos na po ito guys. Pwede kayo magtanong mamaya para po tuloy-tuloy yung discussions natin. Okay, more power, go! Victoria Blackman, Brett Boladaco, good evening sir po, di Tamsakdan. Vicente Esplana, Goslav Langar, Amy, God bless you all from Canada. Ayan po, tuloy-tuloy po tayo mga kaibigan. Ito po ay nagkakantahan pa sila guys. Ihanda nyo yung mga kape nyo mga kaibigan dahil medyo mahaba-haba po itong rally guys. Mahaba-haba po itong napakagandang prayer rally dahil marami po magsasalita ngayong gabi. Kaya abang-abangan po natin guys. Kaya yung sa mga hindi pa nagdi-dinner dyan, mag-dinner na kayo. At magkape-kape na kayo para hindi kayo antukin. hindi talaga kayo antukin guys kasi magigising kayo sa mga panauhin po. Patikim pa lang yung kanina guys, no? Si Ka Eric po yung unang nagsalita. Patikim pa lang yun. Marami pa pong susunod guys. Kaya abangan nyo. The whole earth sing. It's a song of praise. Everybody. Song of all the redeemed. Let the whole earth sing. The whole earth sing. All together, victory shout! Hallelujah.
Muli natin patunogin ang ating mga pito! Ang mga pito natin, sumisimbolo na tama na, sobra na! Ayan! At meron lang tayong paalala ulit sa ating mga kababayan dito, sa ating mga kapatid na mga disiplinado. Lagi po tayong mapagmatsyag, maging mapagmatsyag sa ating paligid. Okay? Lalo na yung mga nagsasayawan, ha? Baka medyo malingat kayo. Pagbalik nyo sa upuan, either mawala yung upuan ninyo o mawala yung gamit ninyo sa ibabaw ng upuan. Okay? So, maging mapagmatsyag tayo muli. Patuloy nating ipatupad, pairalin ang ating pagiging disiplinado. At maging mapagmatsyag tayo sa ating paligid. Tulungan natin ang pulisya pag meron tayong nakita dyan na mga mali. Amen? Amen. At sa mga sandaling ito, Partner Jason, Isang boses muna ng tao.